Alright, a video blog check everybody, Azrael here, and welcome back to my channel. And you are watching my YouTube channel at Features Lifestyle, Travel, Food and Tech, and also unboxing. So balik na naman tayo ngayon. Ang daming tablet ngayon na pinapa-review sa atin, pinapa-unbox. At I'm very happy to see this tablet sa aking kamay. So i-unbox natin to. So this is the Oppo Pad SE, a new tablet from Oppo Philippines. Excited ako to try this. Ngayon lang makakatry ng tablet ni Oppo. And this is the Oppo Pad SE, which is out now in the market for a price of 9,999. At before we open this, let me discuss to you tech specs. Mag-tech specs rundown tayo. Explaining ano bang features netong Oppo Pad SE from Oppo Philippines. Alright, unbox na natin to. Ay, di pa tayo mag-unbox. Mag-ano muna tayo. Tech rundown muna tayo. Alright, let's do this. Alright, ito na yung tech specs rundown ni Oppo Pad SE tablet ni Oppo Philippines. Sa kanyang display, meron siyang 11 inches na iCare LCD display. Uy, iCare, may protection siya para sa ating mga mata. At ito ay naka-LCD display siya. At meron siyang 85.3% screen to body ratio. At may video resolution na 920 by 1200 at aspect ratio na 16:10. Meron siyang 90 Hz refresh rate, 180 Hz touch sampling rate, very interesting 500 nits peak brightness, at meron siyang 98% vivid mode color gamut. Yan. At meron siyang 207 ppi pixel density, meron siyang anti-reflective matte display. May matte daw yung yung display niya, which aalamin natin to. Di ko alam kung may dalawang version siya, hindi ko alam check natin mamaya yan. At meron siyang TUV Rainland low blue light certification tsaka flicker free certification. It means that the screen hindi masakit sa mata at meron siyang protection for our eyes. At meron siyang TUV Rainland certified anti-reflective matte display that cuts up to 97% of glare. It means that yung wala siyang parang less yung kanyang reflection. Kahit may ilaw sa likod mo at sa harap yung tablet mo, hindi magkakaroon ng glare. Makikita mo pa rin yung content dun sa tablet mo. Yung kinaganda niya, ilaw or araw, it will do a better display sa inyo. For the CPU ni Oppo Pad SE, gumagamit siya ng MediaTek Helio G100. This is a octa-core na processor at ang kanyang GPU is ARM Mali G57MCS. For the body ng tablet na to, meron siyang 530 grams na weight, 7.39mm thickness at 254.91mm height, and also 166.46mm width. So manipis siya, 530 grams. It's syempre mas heavier siya sa phone, but upon checking this, medyo magaan ng konti. Just yung ganun kabi. Kasi it's 11 inches, so the size, talagang malaking factor yung size niya. For the OS ni Oppo Pad SE, gumagamit siya ng Color OS 15.0.1, which is syempre based on Android. At ang kanya memory niya is 4GB of RAM at 128GB na internal storage. Medyo mababa yung 4GB. But check natin kung may expandable. Ako meron siyang extended RAM, check natin yan mamaya. At kung pwede yung micro SD, pero di naman siya na-mention sa tech specs na nabasa ko. Pero sabi to, USB OTG supported. So you can put your USB Type-C dapat yung saksakan nyo para makapag-transfer kayo ng mga files using your USB or maybe SSD. For the camera ni Oppo Pad SE, for the rear camera, it's 5 megapixel that can shoot up to 1080p 30fps the video recording. At sa kanyang shoot mode is photo, video, time-lapse, sticker at panorama. And for the front camera, it's the same, 5 megapixel din siya. Can shoot up to 1080p 30fps the video recording. Ang kanyang shoot mode sa front camera is photo, video, time-lapse, sticker, retouch, screen fill light. Ayan. For the battery ni Oppo Pad SE, very interesting. Ang laki ng battery nito, 9,340 mAh battery with 33 watt super VOOC fast charging feature. At sabi ito, yung battery can do 11 hours continuous online video playback, 80 hours of continuous online music playback, 800 days smart power saving, at 36-month fluency protection. Yung sa 800 days smart power saving, so parang pag na standby yung tablet nyo, it can still bring back
its original, or maybe parang konti lang yung mababawas sa kanya. So 800 days smart power save. Nagsasave siya ng power kahit naka-standby siya or naka-off siya. For the other specs ni Oppo Pad SE, meron siyang Wi-Fi 5. So Wi-Fi lang to, wala siyang SIM card, no? At meron siyang Bluetooth 5.4. This is a USB Type-C port. So kanyang ear jack or headphones is USB Type-C din. Meron siyang facial recognition, quad speaker, omni-bearing sound field technology. Ibig sabihin nito sa omni-bearing sound field technology, pag hawak-hawak mo yung tablet na ganito, so yung speaker na lumalabas sa left and right, similar pag binaligtad mo siyang ganun. Hindi magbabago yung ano niya. Kumbaga, it will, kung left speaker siya palagi. So parang omni-bearing, parang naka-ano siya, parang naka-gyro style yung kanyang speaker. So gumagamit siya ng high-res and high-res wireless sound, at meron siyang communication sharing, screen mirroring, drag and drop files feature, at O+ Connect. O+ Connect is you can sync it with Apple devices. So kailangan mag-install ka ng O+ Connect para kung kailangan mo mag-transfer ng files sa mga iPhone or Apple devices, no? So pwede na yung Android to Apple connection. At meron siyang Google Kids Space. So kung gagamitin niyo yung tablet para sa mga bata, so just install the Google Kids Space. Mag-apply lang kayo ng account sa bata, sa anak niyo, for example, sa pamangkin, at you can log in the credentials at you have total control of the tablets. Kung magagamit lang nila yung mga apps na in-approve niyo. So siyempre, the Oppo Pad SE is powered by Google Gemini for the AI feature. Speaking of AI features, meron siyang AI assistant for notes, AI intelligent document, AI clarity enhancer, that's for the photo ata to, for the photo editing, AI eraser, uy, tablet na may AI eraser, galing ha, AI unblur, tsaka AI reflection remover. May mga AI features sa tablet, which is ngayon ko lang narinig doon. Usually, ibang features na to, nasa mga phones but Oppo Pad SE is very impressive. May mga AI editing siya dito, like eraser, unblur, clarity enhancer, tsaka reflection remover. You can transfer your files, for example, from your phone to the tablet if you're doing like Canva or doing some graphics, no, or you're just doing social media posts na kailangan i-enhance yung photo. Use these tablets, mas malaki, mas maganda yung magiging output niyo. For the body color ni Oppo Pad SE, dalawang color lang available here in the Philippines. It's Twilight Blue at Starlight White. At ang nakuha kong color is nakuha kong color is Twilight Blue, 4GB, 128GB of storage. So ayan, very interesting. Twilight Blue, ano kayo ito? What happened, Bella? Twilight. At for the SRP, very interesting yung SRP niya. Out na in the market since May 30. Parang namigay ata sila ng libreng casing na pag nag-order ka sa kanila sa Oppo stores, no? 100 person yata yung magiging. But check nyo na lang yung mga stores, no? If they have free case, kasi pag umorder ka, bumili ka lang maaga, makakalibre ka ng free case. Unfortunately, yung sa akin, walang kasamang free case. Tablet lang talaga. So, ang SRP ni Oppo Pad SE here in the Philippines is 9,999. At just check your local stores kung may makasama mga freebies tayo. Freebies is very important to us. Alright. Or you also click my YouTube shopping. May link dito sa video na to, which is you can buy now this Oppo Pad SE for 9,900. And syempre, you can also give support to me, mga commission tayo dyan, para makapag-unboxing tayo ng maraming videos here in my YouTube channel. Alright, discuss na natin yung tech rundown ng Oppo Pad SE from Oppo Philippines. It's time to unbox this awesome tablet. Alright, let's do this. Alright, here's the Oppo Pad SE from Oppo Philippines. So, kita-kita, it's from Oppo. At unbox na natin ito para magamit na natin sa ating everyday use. Also for graphics, for vlogging, for attending press events, and also, syempre, gaming. So, this is the tablet unit. Tanggalin natin yung cover niya. And the cover is, back pa rin ito, is Twilight Blue. Oh, okay. So, ito pala yung Twilight Blue, no? I'm expecting very light color, but parang ano lang. Okay lang. Tanggalin ko yung sticker. Wait lang. And goodbye sticker. Ayan, malinis na siya. Panalong panalo. So, this is the Oppo Pad SE tablet. Ang laki ng camera niya. It's 5 megapixel lang, no? And for the front camera here, it's also 5 megapixel. Okay, check natin what's inside the box. Pag bumili kayo, so ito ang makukuha ninyo. There's a, syempre, walang kamatayang manual. Hindi, manual and a
USB Type-C cable. Ayan, mga manual. And also, meron ba siyang kasamang charger? Parang wala, no? Okay, wala na siyang kasamang charger, but I guess wala na siyang kasamang wala siyang kasamang charger. It's USB Type-C cable. At I'm not sure kung this is a review unit kasi. I'm not sure if it's the same if you buy it sa store, no? Pero double check nyo lang din sa mga tindahan ninyo, no? Alright, let's check the Oppo Pad SE. So, ito yung kanyang body, midnight, twilight blue, midnight blue tuloy. Twilight blue, and there's the logo. Ayan, logo. May para siyang gubuhit dito. At ito yung kanyang 5 megapixel rear camera. At sa harapan, it's the front camera. Ayan, kita nyo aking Oppo Reno 13 5G, nagre-reflect. At sa taas, it's the volume. Ito yung volume niya. Ito yung power button sa kabila. Power button, tsaka yung speaker niya, speaker grills niya, dalawang malaki. Sa ilalim, it's very clean. At sa right side, it's may microphone dito, speaker grill, at USB Type-C port. So, heto siya. Sa 11 inches, okay na rin din yung size niya, no? Okay na rin din. So, fire up na natin to at set up na natin. Pakita ko muna yung simula at para makita ninyo at later on, we will be doing a hands-on test. So, this is Oppo, nakalagay na Oppo with an Android. Siguradong may kasamang Google. So, huwag kayong mag-alala. This Android can do anything, no? Basta't may Android, walang problema. So, ayan na. Color OS, ang kanyang OS. Naka-display dito. Ayan. And here we go. Medyo matagal, no? Okay. So, cut ko na lang itong video na ito. Setup ko na muna ito. Ayan, hello. Hello daw, hello. Take ko muna ng picture, no? Take natin ng picture. Hello. Ayan. Tapos, click natin to. And let's, magmimili na ako ng, setup ko na muna guys. Tapos, balikan ko kayo with a complete setup. Alright? Wait lang. Okay, very interesting, no? I can sign up using an Android device or iPhone or iPad. Ang galing, ah. So, if I click Android, baka to-clone ata na yung account ko, no? If I have an Oppo. Yun lang. So, skip ko na lang din to. I want to start fresh. So, yan. Wait lang. So, dito, no, tatanungin ka kung if you're adult or a teen or a child. So, pag pumunta kayo sa child, gagawa kayo ng bagong account and account para sa bata. And since I'm adult, gagamitin ko ito para sa sarili ko, I'll just choose adult. Ayan, so, ayun. Yun lang. Login na tayo sa Google natin. Alright, I'm back. Set up ko na itong Oppo Pad SE. Ayan. At meron siyang facial recognition tsaka pin code. So, from here, ito yung power button pala sa left side. So, check natin yung facial. Oh, it's working. Isa pa. Okay. Naka-YouTube agad ako, no? So, check natin yung pin code. Hindi. Na-scan pa rin talaga yung mukha ko. Very, nakaka-capture kagad niya yung mukha ko, no? So, ito yung screen ni Oppo Pad SE. So, check it out, yo. Okay naman. Ayos. At, okay ito. May drawer siya. At saka napansin ko yung kanyang buttons is nasa right side. So, it's much more better kung nandito na kaysa nasa gitna, no? Pag nasa gitna kasi gaganon-ganon ka eh. Although, ito nasa isang side lang siya. Nasa isang side lang siya. So, ayun. Okay naman siya. Let's go to the settings. Check natin yung settings. System update. About the device. Oppo Pad SE. 128GB of storage. Ano pala, meron siyang RAM. Meron siyang +4. So, it's a, expanded by RAM expansion ng 4GB. So, total is 8GB of RAM. At saka naka-automatic on na yung RAM expansion. So, this is a 4GB of RAM plus expanded RAM na 4GB. Total of 8GB. Ay, malaking tulong na rin dito. So, yan, nasagot na rin yung tanong natin kanina, no? Kung talagang meron siyang additional extended RAM. And that's, meron na nga siya, no? So, ayun. So, click na natin to. For the responsiveness, it is okay. Check natin yung camera. This is the 5 megapixel camera. Ito siya. So, wala siyang wide lens. 1x tsaka 2x lang siya. So, check natin. Meron tayong model dito. Si Taters yan. Oh, for the 1x. Yan. Lutong ng click niya. So, that's the,
1x tsaka 2x. So, meron siyang AI dito, itong AI na to. AI scene enhancement. So meron siyang AI scene enhancement. I think it will siguro baka mababago niya yung ano no, yung quality. Check natin yung quality natin. Agree and continue. So ito yung 2x and 1x and may AI enhancement. And here's the 2x and 1x na walang AI enhancement. Alright. So check natin yung selfie. Selfie tayo, selfie. Ano ba yung selfie nito? Ayan. Selfie. At meron pang flash. Ayan. May flash siya dito. Always on. Okay, pag always on, ganun pala itsura niya. So, off na lang natin. Okay na rin yung 5x niya. Ay, 5x. Yung 5 megapixel na front camera at rear camera. Ayos na rin din. Dahil meron tayong ilaw. No? Selfie, itong selfie na to. Selfie, it's, may bokeh. May bokeh. Selfies may bokeh 4.5 aperture. Pwede natin itong basagin to 1.4. Wow! Galing nga tablet na may selfie mode. Ayan no, grabe oh, naka-bokeh. Astig naman ito, grabe. So what else? Meron siyang more panoramic time-lapse tsaka sticker. Pag sticker, syempre may ano yan. Paano ba itong sticker na to? Maglalagay ka ng animation yata. Ito magandang load pa ata ng ano, ng elements niya, kamukha niya, no? May mga gano'n, may mga basketball. Na-adjust ba yun? Ay, hindi. So, click natin. Ayan. Nakatingin ako sa gilid. Hindi pala phone to, tablet pa. So, dapat doon ako sa taas nakatingin. So, check natin. Sticker. May mga animation siya na for photo lang pala siya na gumagana. Very cute. Ayan. Very cute. Parang garapata. Video, let's go to the video. So, 1080p 30 fps yung highest niya. So, this is the front camera. So, parang naka-letterbox styles pa to, no? So, hello, test mic, test check, 1 2 1 2. Check natin yung quality ng front camera. Play. Lakas. Akin. Mic, test check, 1 2 1 2. Namatay. Ayan, playback natin, naka-folder. Parang naka-letterbox styles. Ang ganda ng speaker niya. Ganda ng speaker. Ang ganda ng speaker. Parang naka-letterbox styles pa to, no? So, hello, test mic, test check, 1 2 1 2. Lakas ang speaker niya. Dali, kasi quad speaker to eh. For the rear camera, ganda ng camera. Kahit 5 megapixel. It's very workable na rin din siya. Ito. So, syempre, wala siya stabilization for sure. Ayan. 2x, 1x. So, check natin. Playback. It's very workable na rin din siya. Ito. So, syempre, wala siya stabilization for sure. Ayan. Okay na rin din. For capturing moments. Very workable. Pero kaso nga lang, it's a 128 gigabyte storage. So, medyo manage na lang yung inyong ilalagay na ano dito, na files or apps. For schooling, okay din to. Kasi malilimit yung gawa ng mga bata. Pero kung yung mga teenagers naman or high schoolers, kahit yun ang i-regulate, yung mga ano lang, yung mga kinder kids lang yung i-regulate ko using the saan na ba yung Google Kids dito? Ay wala dito. So baka sa isang setup pa pala yun, no? So yun yung gagawin ninyo kung mag-Google Kids kayo. Ayun, Kids Space pala, Kids Space, ayan. Tap nyo lang yan. Ayan, for example, to apply on another app. Ayan, kasi parang apply kayo dito, mawawala yung, mag-switch siya to the kids user eh. So, gagawin nyo lang to pag may bata kayong gagamit ng tablet. So, ayan. So, that's it for our Oppo Pad SE unboxing. So, nakita nyo na, no? So, wait lang. Pakita natin yung ganda ng YouTube nito. No? Kasi nanonood ako ng YouTube kanina eh. Load natin yung aking videos. Hanap tayo ng video dito na pwede natin panoorin. Kasi lakas ng speaker niya, ang ganda. Ang ganda ng speaker. Ano kaya magandang panoorin natin dito na merong music? Hanap tayo. Siyempre, wag yung mga compare. Ito na Star Wars na lang. Guys, we are here sa Hot Toy Star Wars pop-up store. Lakas ng audio niya. Located sa... Skip natin. Ayan, ang music. Lakas ng audio niya. Bumabayo. So talagang quad speaker niya, high-res audio. High-res audio. Galing. So, pasadong-pasado sa aking
requirements, no, for entertainment. So next video coming soon, we'll be using this. Syempre gagawa tayo ng mga day in a life with the Oppo Pad SE. Gagawa tayo ng mga editing sa Canva, sa CapCut. And syempre, meron siyang Google Play Store, which is you can install your favorite apps, which is yung mga apps ko like TikTok, Facebook, i-install ko rin dyan. Tsaka syempre, di ko lang kung makakapag-Genshin Impact tayo, but we will going to try it soon. Call of Duty muna tayo after this. And then, ayun, marami pang iba. So that's it guys for the Oppo Pad SE tablet from Oppo Philippines. So maraming salamat kay Oppo for lending a review unit. Gawa pa tayo na marami content about this tablet para makita natin yung ganda niya. No? Alright, so thank you guys for watching. So don't forget to subscribe, like, and comment. And I'll see you guys in the next video vlog adventure. Alright, Oppo Pad SE from Oppo Philippines.